Okay, tawagan ko na muna si Lino Pagasartonga. Kasi sabi niya kasi, tanong niya kasi kahapon, alam niyo ba ano ebanghelyo? Binasa ni Brother Angel ang ebanghelyo nung gabing yun eh. Natural, alam namin. Pero meron siyang follow-up comment na nagpaparamdam sa akin na ito ay sa kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. So alamin ko, ano ang ibig niya sabihin kung may alam ba tayo sa ebanghelyo? Okay? Tawagan na natin. Sasagot ba siya? Yeah. Yun. Hello, bro? Hello. Hello. Yes. Hello sa iyo, bro. Good evening. Yes, hello. Good evening. Okay. May gusto kang itanong sa amin, bro. Kasi kahapon, tinanong mo kami kahapon kung meron ba kaming alam sa ebanghelyo. Hello. Oh, hello. Ayan, binuksan ko na yung linya. So, meron lang ako bro, kasi meron ka bang gustong itanong sa amin? Dahil kahapon is tinanong mo kami kung meron ba kaming alam sa ebanghelyo? Ebanghelyo. O di ba kahapon tinanong mo ko tinanong mo kami kung meron ba kaming alam sa ebanghelyo? So, yun ba ano pang ibang gusto mong itanong maliban doon? Hindi naman karamihan. Gusto lang mag-share ng kunting paglilinaw po. Gaya ng bro? Gaya ng? Kasi po, siyempre, yung tayo nangangaral, dapat meron tayong basihan. Yes. So, ang tanong ko kung pag tayo nangangaral, ano pa ang pinagbabasihan natin? Ang mga batayan ba? Okay. Bro, alam niya live tayo ngayon, Bro Jando? Yeah. Live po ngayon naka-live po kayo? Alam niya live tayo. So ganito yan, bro. Sa amin sa punto por punto, based sa mga naka-experience sa amin, ang aming batayan, reality. Encyclopedia, dictionary, newspaper, Biblia, pwede pagkuhanan ng mga information. Basta based on reality. Hindi kami gaya ng iba na saka may mga Bible scholars na kailangan supported ng Bible scholars. Kasi marami kasing iba dyan nangangaral, nag-i-interpret, pero yung kanilang interpretation, hindi supportado ng Bible scholar. Kaya kami, pag meron pumasok rito at nag-share ng kanyang idea, aming hinahanapan ng, meron ka bang may pakitang Bible scholar na nagsabi o sumusuporta sa paliwanag mo? Pag walang maipakitang Bible scholar yan, ibig sabihin, nag-i-interpret siya ng sariling interpretation niya. At kapag siya nag-interpret ng sariling interpretation na hindi supported ng Bible scholar, then hindi namin tatanggapin yung kanyang reasoning. Lalo na, pag kami ay nagtanong for clarification, hindi sumasagot ng diretsyo, pinapatayan namin ng mikropono. Kasi, patutsada ng mga pinagsasabi. Doon yan, bro. So, sa marami po, salamat po sa binigay mong side nyo. Pero po, ang gusto kong malaman, doon sa lahat ng sinabi nyo, medyo gagahulin tayo sa oras kung hanapin natin lahat yung mga binanggit mo. Doon na lang kaya tayo sa Biblia kasi yun ang madali sa atin. Kung ang depende yan sa topic na tatalakayin mo, kung ang tanong mo nagmumula sa Biblia at nasa Biblia ang sagot, di sa Biblia tayo kukuha ng sagot. Pero kung ang sagot ng katanungan mo nasa referensya, doon ko kukunin. As long as may batayan tayo na based on reality. Opo. Mas maganda yun.
Ano kasi, kung ang yung nakapanood ko yung last episode is tungkol kay yung kay Jesus Christ, di ba? May nabanggit yung kay Jesus Christ. Oo. So, kung Jesus Christ, ibig sabihin, naniniwala tayo kay Jesus Christ. Yes, naniniwala kami kay Jesus Christ. Opo, sa Hesus Kristo po, sa Hesus Kristo. Yes. So ngayon, kung kay Hesus Kristo, kung bibigyan natin ng diin, ibig sabihin, susundin natin ang aral ni Hesus Kristo. Ano po? Yes, susundin natin ang kanyang aral, na mga aral na turo ni Hesus Kristo. Pero yung mag-i-interpret tayo, ay ibang usapan na yun. Wala siyang sinabi, ni-interpretahan mo na lang ng ganon. Kasi yun ang gusto mong ipasok sa isip ng tao, ibang usapan na yun. Hanapan na kita dyan ng Bible scholar nga supporting. Halimbawa, sample lang natin. Gamitin mo halimbawa ang 1:17:3. Magbigay ka ng ideya mo dyan, o ano ibig sabihin mo dyan. Wala namang sinabi si Kristo doon o ang Biblia. Binigyan mo ng ideya. Siyempre, hanap ako ng Bible scholar yan na follow up na back up na yung sinasabi mong interpretation is legit at hindi mo lang gawa-gawa. Ganun. Ano po? Juan 17, ano po? 1:17:3, sample lang natin ano, diba? Halimbawa, gamitin mo halimbawa yan. Sample lang natin, hindi ko alam kasi anong-ano ka eh. 17:3, tapos may binasa ka doon, tapos nag-interpret ka. Yung interpretation mo, hindi mababasa yon. So, hanapan ko yun ng Bible scholar supporting sa paliwanag mo. Pag wala kang may pakita, hindi namin tatanggapin ang argumento mo kasi gawa-gawa mo lang yun. Pero, may alam din ako sa Juan 17:3 po. Kailangan supportado ng Bible scholar, bro. Kaya kung walang supporting ng Bible scholar, then you're inventing your own interpretation. Hindi namin tatanggapin yun kahit na ano pang paliwanag mo at kahit na anong reliyong ka pa. Kasi nagbabasa po rin ako ng Biblia, yung 1:17:3, alam ko po yun. Yung ba gagamitin mo? Ha? Yung ba gagamitin mo? Sample ko lang yun baka natamaan ko. Hindi, yun, pwede naman yun na lang kung gusto nyo. Okay. Yung 1:17:3. Yung sa 1:17:3 naman, ang ibig sabihin doon ni Kristo, ikinokumpara niya yung Ama sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kasama sarili niya doon. Kasi kung isasama mo sarili niya doon, magiging conflict naman yan sa unang Juan 5:20. Oh. Kaya nga, ang ibig sabihin, yung 1:17:3, ito yung sinasabi niya na, kasi yung may nagtanong sa kanya, na kung ano ang buhay na walang hanggan, di po ba? Ang sabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nag-iisang Diyos na tunay, at si Hesus Kristo na inyong isinugo. Yun po ang nakalagay doon. May nagtanong sa kanya dyan, bro? May nagtanong? Sino nagtanong sa kanya dyan? Yung mga nakikinig sa kanya, yung mga nakikinig sa aral niya, may nagtanong sa kanya at yung sinagot niya, yun nga po. Sang talata, bro, na tinanong siya sa bagay na yan? Yung sinabi niyo po, 1:17:3. Wala namang natanong sa kanya yan, bro eh. Meron po yung na ang tanong po niya, paano po ang buhay na walang hanggan? Wala niya. Tinan mo, basahin ko ha. 17:1 muna tayo ng Juan. Ang sabi ganito, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. 2. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa kanya. 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesus Kristo ni iyong isinugo. Saan dyan na nagtanong, bro? Yung, sa ibang talata ngayon, yun ang tinutukoy kasi may nagtanong sa kanya. Ating balikan sa sa 16. Baka sa 16 may nagtanong sa kanya rito, sabi dito is 32 tayo, sa 16:32.
Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Ngayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang aking Ama. 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pagkikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito, ngunit titibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nasaan to yung tanong sa kanya, bro? Sino nagtanong sa kanya? Nung kasalukuyan po yan sinangangaral at yun na pong sinagot niya. Kasi kung babasahin natin ng mahaba, mauubos ang oras na. Bro, walang nagtanong sa kanya dyan. Hindi ko nga alam kung saan mo kinuha yung tinanong siya tapos yun daw ang sinagot niya. Walang nagtanong sa kanya dyan. Kasi di ba yung mga may mga footnotes yan ng Biblia, kasi dati nag-a-attend ako ng Bible study, kaya ganun yung nasabi ko. Sinotcut ko na lang po. Sinotcut mo, pero kahit na ano pang sabihin Bible study, based sa inatras ko naman yung talata, walang nakalagay doon na may nagtanong sa kanya kung ano ba ang buhay na walang hanggan. Pero, ano ang interpretasyon niyo po doon sa 163, di ba? Okay. Na mayroon pinakikita na Diyos na tunay. Hindi ako mag-i-interpret. Ang gagawin ko lang, babasahin ko lang ang sinasabi ng mga Bible scholar patungkol sa sa naturang talata. Sabi ni Charles John Ellicott sa kanyang aklat na Ellicott's Commentary for English Readers, in this verse, he shows in what its accomplishment consists in revealing to men the only true God through Jesus Christ. So, sabi ni Charles John Ellicott, yung talata niyan, ipinaalam lamang ni Jesucristo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kung sino ang tunay na Diyos. Sabi naman ni Albert Barnes sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible, the only true God, the only God in opposition to all false God. What is said here, ang sinasabi rito, is in opposition to idols. In opposition to idols. Not to Jesus Himself. So, hindi kasama si Kristo rito sa sa ipagkukumpara na ito. Ito ipagkukumpara sa Diyos-Diyosan na ang Ama, ang tunay at ang Diyos-Diyosan na hindi kasama si Kristo dito. Sabi dito ni Albert Barnes, the only true God, the only God in opposition to all false gods. What is said here is in opposition to idols, not to Jesus Himself, who in 1 John 5:20 is called the true God in eternal life. So, hindi kasama si Jesus Christ dyan. Nang sinabi niya, ikaw ang tunay na Diyos, maling isipin natin na sabihin natin na hindi siya kasama sa tunay na Diyos kasi hindi naman niya sinasali ang kanyang sarili doon, bagkos yun ay kanyang sinabi para ipagkumpara sa mga peking Diyos-Diyusan. So, pag nilagay mo yung idea na hindi siya Diyos dahil sinabi niya ikaw, hindi niya sinabing tayo ay tunay na Diyos, pag nilagay mo yon, ang tawag doon, private interpretation at hindi namin tatanggapin yon. So, ganun ang niya doon, ang assessment. Ngayon, yung Biblia, di ba, ang Biblia may Old and New Testament, hindi po ba? Yes, meron siyang Old and New Testament. So, naniniwala kayo na sa inyong stand, sa inyong advokasya, naniniwala kayo na ang nakasulat lahat sa Biblia ay papaniwalaan. Tama po? Basta nakasulat, bro, at hindi iniimbentohan ng ibang hindi naman nakasulat, yun ang dapat paniwalaan. Pero yung nag-iimbento ka ng interpretation, hindi naman nakasulat doon, ay huwag paniwalaan yun. Lalo na, halimbawa, sampulan lang natin, nagbasa ka ng Isayas, sabi ng Panginoon, ako lang, wala nang susunod sa akin. Basahin mo halimbawa yun. Nung panahong yun, hindi pa naman pinapakilala na Diyos si Kristo. Wala pa naman ng Hebreo 1:8 ron. So, tapos, i-conflict mo yun sa panahong ipinakilala na siya, out of context naman yun.
Kasi sa panahon na yun, it should be, it should be interpret according to the time na isinulat ang naturang aklat. Sa panahong sinulat ni Isaias yun, wala pa namang Kristong pinapakilala nun eh. So, hindi siya karapat-dapat na ikumpara mo sa New Testament. Parang ganun ba? Sample lang yun na, sample lang yun. Anong ibig mong sabihin na babasahin natin tatanggapin? Ano yun? Kasi ang Biblia, sa totoo lang, kung babasahin natin lahat yan, may mga pagsasalungatan ang sinasabi, at sabihin nung luma at saka bagong tipan, nagsasalungatan sila ng nilalaman. Hindi, kumbaga sa English, may karoon ng contradictions. Wala. So, ibig sabihin, ang Biblia, hindi siya consistent. There are so many inconsistencies, Father. Ang alam ko lang sa Biblia is hindi siya gaya sa Quran, bro, na naglalagay ng information but not based on reality. Hindi siya gaya sa Quran. Halimbawa, sampulan na lang natin. May mali sa Quran na sinasabi doon na si Mama Mary daw is sister of Aaron. Aba, hindi si Mama Mary ang sister of Aaron, si Miriam yun. Hindi si Mama Mary yun. Tsaka ang tatay ni Mama Mary, sino nga tatay ni Mama Mary, Brother John Ray? Imran. Si Joaquin. Si Imran. Si Joaquin. Si Joaquin. Hindi si Imran. Si Imran, tatay yun ni Maryam, ni Aaron, ni Moises. Hindi si Imran. Ang tatay ni Mama Mary, si Saint Joaquin. Ang nanay niya, si Santa Ana. Sila yung mga magulang ni Mama Mary. So nakalagay sa Quran, ang tatay niya si Imran. Mali yun. Wala siyang descendant na hindi siya connected sa linya ni Moises at ni Aaron. So, hindi siya pwedeng maging kapatid. Hindi niya pwedeng maging tatay si Imran. Meron pa. Meron pa akong mga natuklasan. Mali. Wait lang nga, kunin ko lang ha. Bawa. Sample lang natin to ha. Sampulan ko lang. Para maano natin. Yung halimbawa ganito, si Harun. Si Harun, sino ba to? Si Haman pala, Haman. Ayon sa sa Quran sa 28:6-8, itong si Haman ay ministro daw ni Paraon. Si Haman daw ay ministro daw ni Paraon. Pero matagal nang si Haman is nakatira doon sa Babylonia o sa Persia. Mga 1,000 ng taon ang nakakaraan matapos ang panahon ni Paraon. Dahil dyan sa Biblia, sa babasahin ni Esther, si Haman ay isang primo ministro sa kaharian ni Hari Asuero. Pero sa Quran, siya? Ministro siya ni Paraon. Yun ay against reality. Isa pa sa Quran yung against reality. Sinasabi daw ng mga Hudiyo sa 4:157, napatay namin ang Mesiyas. Pero hindi nila napatay. May pagkakamali doon kahit sa ang anggulo mo tingnan. In reality, based on reality, ang mga Hudiyo ay matagal nang hinihintay ang kanilang Mesiyas para sila ay ipagtanggol sa Roman bondage. Ngayong dumating na si Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus as the Messiah. Kakontra sila. Ang tanging tumanggap kay Jesus as the Messiah, ang mananampalataya niya, yung mga alagad, mga apostol. Tinanong ni Kristo si Pedro, para sa inyo, sino ba ako? Sumagot si Pedro, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Sagot ni Pedro yon. Si Apostol Pablo,
nagkikipagdebate sa mga sinagoga, patunayan na si Jesus ang Kristo. Pero yung mga kalaban ni Jesus, kung babasahin natin yan sa John 9:22, ititiwalag sa sinagoga ang magtuturo na si Jesus ang Kristo. Yan ang sabi dito sa ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudiyo sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudiyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ang mga kalaban ni Kristo hindi tinatanggap na siya ang Misaya. Pero ang sinasabi sa Quran, napatay namin ang Misaya. Ba't niya sasabing napatay namin ang Misaya? Matagal nilang hinihintay ang Misaya. Kung susuriin natin yung kasaysayan niyan sa aklat ni Maluneda, sabi doon ni Maluneda na matagal na nilang hinihintay ang Mesiyas. So sa paanong paraan, bakit napapatayin, Walang makita na reason. The Jewish people, sabi ni sa aklat na Insights from God's Word by Emmanuel Maluneda sa pahina 72, sabi, the Jewish people were looking for a mighty king to come as the Messiah to deliver them from Roman bondage. They were more concerned with their political condition than they were with spiritual deliverance from their sins. Consequently, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Tapos isisigaw nila na, napatay namin ang Messiah. So, sa amin dito sa punto por punto, we based on reality, not on imagination. Ito naman nakalagay sa sa Quran, hindi ko pa ma-prove kung meron bang contradiction, pero siguro pag nanood ako ng Christian Prince sa palabas, baka may makita ako. Pero dito sa mga napansin ko lang, ito is against reality. Bro. Yung sinasabi niyo bro na itinatalakay mo dyan na napatay namin ang Mesiya, yan ay ang deklarasyon ng mga taong may duda sa kanilang ginawa. Hindi sila sigurado kung napatay nila. Pero sa Quran, ang sinasabi dyan, hindi siya napatay. Yun nga bro Yun nga malaking tanong dun Ba't nila papatayin ng Misaya? Matagal na lang hinihintay ang pagdating ng Misaya. Actually, punta ka ng Israel. Until now, hinihintay pa nilang pagdating ng Misaya. Ngayon nandyan na, ba't nila papatayin? Hinihintay nila pagdating kasi hindi nga namatay. Hindi bro. Yun ang ibig sabihin. Kung dumating na ang Misaya at kanilang pinatay, ba't sila naghihintay ngayon ng Misaya? Napatay na pala nila. Yung iba, kasi nga, hati ang hati ang opinion. Nagkakaroon sila ng pagtatalo-talo. Yung mga nag-claim na napatay nila, ayun nga. Pero yung base sa Quran, hindi talaga napatay. Bro, kung sa Quran, yun nga ang tanong ba't nila papatayin ng Misaya? Matagal nilang hinihintay ang pagdating ng Misaya. Hindi, ang tinutukoy doon na hindi napatay at saka napatay at saka hindi napatay, ang tinutukoy natin doon, yung si Jesus Christ na naibayubay sa cross. Yun nga. Na mga nagkaroon ng nakahaka. Yun nga bro, yun nga Si Jesus ang tinutukoy doon. Pero, ang malaking tanong dito, ba't nila sasabihing napatay namin ang Misaya? Ito ang intention Sa inyo kasi, hindi siya napatay, hindi ba? Pero ang intention ng sabihin, napatay namin. Ba't nila papatayin? Yun ang malaking tanong dito. Ba't nila papatayin ang Misaya gayong hanggang ngayon? Yun nga, mga Hudyo. Mga Hudyo. Ba't papatayin ng mga Hudyo ang Misaya gayong hanggang ngayon, punta ka pa ng Israel, hinihintay pa rin nila ang Misaya? Ang pagbalik. Pagbalik na yun, pagbalik. Hinihintay pagbalik. Anong pagbalik? Kasi hindi nga namatay, kaya hinihintay yung pagbalik. Yun nga Ang intention nila, kaya nila hinihintay ang Misaya para sila ay iligtas from Roman bondage. Para sila ay iligtas. Yun ang reason ba't nila hinihintay ang Misaya. Para sila ay iligtas sa kahirapan. Ngayon dumating na ang Misaya, ba't nila papatayin? Yun ang malaking tanong doon. Ibang na yun, ibang
kategorya ng pagtalakay. Kasi ang nasa isip ko, yung binayubay sa cross, nagkaroon doon ng agam-agam ang iba dyan. Yung iba, sinabi na patay, yung iba naman hindi. Kaya ito yun. pa. Ito pa bro. Basa muna ako ng Isaiah, ano? Sabi sa Isaiah 56. Ay, 53 pala yun. 53 ng Isaiah. Ang sabi ay ganito. Basa muna ako talata. And then I will make this confirm to you, no? Sabi ganito. Sinong naniniwala sa aming ibinalita at kaninong inihayag ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan? Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. Dito ay may hinuhula ang lingkod. Gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya at tinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inapi siya at sinaktan. Okay, bro. Pero hindi man lang wait lang. Pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Sino ang tinutukoy ng talatang ito, bro, sa tingin mo? Yung tinutukoy dyan, si Jesus. Si Jesus. Okay, si Jesus. So, meron palang propesiya na siya ay hinuli, hinatulan at pinatay. So, meron palang propesiya na kailangan niyang ganapin na siya'y huhilihin, hahatulan at papatayin. Bakit ang Islam nagtuturo na hindi siya pwedeng patayin, meron pala siyang propesiya na kailangan ganapin? Okay, mag-comment ako dyan, bro. Kasi, kung pagkukumparahin natin ang Bible at saka Quran, talagang magkakaroon ng contradiction. Bakit? Kasi, una, ang Bible, hindi naman yan purely nanggaling sa tagapaglikha, kundi galing sa koleksyon ng different books. Compilation of books. Kaya nga may mga pangalan dyan na iba-iba na pinanggalingan ng books na yan na kinumpilation yun. Kaya nga ang Bible, hindi lang iisa ang bersyon, napakaraming bersyon at napakaraming author. Kagaya na lang ng 73 books na gamit ng Catholic. At tapos pagdating sa Protestant, naging 66 books. Yan ang tinatawag na King James Version. At bukod pa yung ASB at saka RSB, Revised Standard Version at saka American Standard Version. Kaya ang Biblia talaga, kung tututukan natin, hindi natin masasabi na consistent ang bawat nilalaman. Nagpukontradict kung ibang version na ang gagamitin natin o ibang author. Kagaya ng King James Version compared doon sa ibang version. Ngayon, ang tungkol naman sa kay Jesus Christ, yung sabi mo kanina, kung sa Quran, nagpukontradict, kasi nga, si Jesus Christ, hindi naman talaga nahuli. At yung binasa mo na mahaba dyan, base sa Biblia, dahil ang tinutukoy dyan, yung nahuli nga siya. Pero pagdating sa ibang aklat, particularly Quran, hindi siya ang nahuli. Iba ang nahuli.
So, ibig sabihin bro, nagkamali si Propeta Isaias nito. Kasi nga yung libro, gaya ng sinabi ko kanina, collection yan ng different books na nagpatawag ng kumbensyon ang mga leader ng iba't ibang simbahan para mabuo ang Biblia. Kaya nga Biblios yan. Pinaganda, in-improvise, naging Biblia. Derived from the word Biblios, compilation of books. Through the... Yun na nga bro. So, may hula si si Propeta Isaias. At sabi ni Moises, sa Deuteronomio 18:22, kapag ang isang propeta ay nagpropesiya at hindi nangyari, siya ay bulaang propeta. Ang hula ni Propeta Isaias, siya ay huhulihin, hahatulan at pinatay. So, yan ba ay nangyari o hindi nangyari? Okay. Yung sinabi mo na yan na naka-post dyan sa screen, totoo dahil sabi mo nakapropesiya. Pero in reality, hindi siya ang nahuli dahil the Almighty God is powerful enough, all-knowing. Kaya gaya niya gawin lahat ang pagkaligtas. Hindi ba nagbuhay siya ng patay? Ng propesiyang ito kung hindi pala si Jesus Christ? In other person, ibang tao. Sino yung tao na yun? Hindi natin ma-pinpoint, pero kung aanahin natin ang ibang aklat, nagkaroon dyan ng tinatawag na resemblance. Kasi di ba bago si Jesus Christ ipinagkanulo ni Judas, meron siyang sinabi ng sino mang magipagturo sa akin ng daliri ay na magkakasama kami sa paraiso. Ang ibig sabihin nyo kasi, nung nagtawag siya kung sino ang papayag na ipamukha ko ang aking mukha, iyon ang bata ang tumataas palagi kung ilang bisis tinawag. Kaya nga, nung hinuli si Jesus Christ ng mga Hudyo, pinagkanulo ni Judas, at that time, hindi lang isa ang mukha na nakita ng mga Hudyo. So, hindi sila sigurado kung sino ang kanilang nahuli. Kaya itong pinasabi mo dito, base sa propesiya, tama yan. Pero in reality, yung nahuli nila, hindi mismo si Jesus Christ. Dahil ang Diyos ay marunong at makapangyarihan sa lahat. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kaniyang sugo na si Jesus Christ. Tingnan mo si Moses, niligtas. Si Jonas, iniligtas. Si Noah, iniligtas. They are all prophets. Kaya meron silang, kaya nga nagdasal si Jesus, ilayo mo hanggat maaari ay ilayo mo sa akin ang tama ito. Mangyari ang ibig mo at hindi ang ibig ko. At sa panahon na yon, sa mga oras na yon, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Kaya nung hinuli siya ng mga Hudyo, na-blurred, na-blanco ang mga paningin ng mga Hudyo, kaya iba ang kanilang huli. Yun ang yes. Okay. With due respect sa ating kapatid, sarili na yung unawa niya. So, pero saludo pa ko sa iyo, brother, dahil mabuti kayong katalakay namin dito. Malaking respeto ko sa iyo. Pero may basahin lang po ako isang talata mula sa kanya ang Aldo Kasim na Quran. Sa Surah 1933, brother, akong basahin ko, diyan tapos magtanong ko sa iyo kung sino ang nagsalita nito. Aking basahin, ha? And peace is on me. The day I was born, and the day I will die, and the day I am raised alive. Ang tanong, sino ang nagsalita nito? Pakiulit mo, iba ang Aking ulitin ko, ang Surah 1933, ha? Quran ito. Sarili ni Quran. Sabi nito, and peace is on me. The day I was born, the day I will die, and the day I am raised alive. Sino ang nagsalita nito? Nagsalita.
Yung binasa ko, sino ang nagsalita? Yung the day I was born, sino yun? Blessed be the day that I was born, the day I died, the day that Yung nagsabi dito, 33, and peace is on me. The day I was born, sino yun ang the day I was born? Saan yun tinutukoy? Sinong tinutukoy dyan? The day I was born. Si Jesus Christ? Tayo ang nakitinanong sino ang nagsalita nito the day I was born. Siguraduhin mo bro, kung sino bro. Makita yung Sarili ng Quran itong binasa ko. Anong chapter yan, Brother Tata? 1933, aking basahin ulit. And peace is on me. The day I was born. Sino yung nagsabi the day I was born? Sino ang isang na ipinanganak siya? Sino yun? So, Quran yan. Ang binasa ko, sarili yung Quran, ha? Pakisagot, sino yung nag-claim na the day I was born? Sino yung nag-claim? Nagsalita. tapos ano yung kasunod? The day I was born, the day I will die, and the day I am raised alive. Sino? Sinong tinutukoy dyan? O sino ang nagsalita dyan? Sarili niyong Quran ito. Raise time, yung mabubuhay muli, gano'n? Yung the day I was born is past tense. Ngunit yung the day I will die is future tense. At saka yung the day I am raised alive is future tense. Pero yung the day I was born is past tense yun. Ipinanat na po siya. Bro Tata, Muslim ba si brother? Di ba si Jesus Christ ang tinutukoy dyan? Ha? Si Jesus Christ ang tinutukoy dyan? Kayo nga tinanong, para sa akin si Jesus, preparado tayo ni Jesus. Para sa akin, pero sarili ng Quran binasa ko, so mag-guess ko sa inyong, kayo ang aking tanongin. Sino ang tinutukoy nito? Sino ang nagsalita nito? Kaya para sa akin, si Jesus ang tinutukoy nito at siya ang nagsalita nito. Hindi ko na kasi nakita naman. Kaya hindi ko masya. Yan. Aking basahin. Hindi mo, sandali lang brother, clarification. Ano ba kayo? Balik Islam po kayo? Muslim ba? Hindi, saan wala pinapanigan. Pero lahat naman kayo pwede maging legit. Atin ang Freelancer. dapat na talaga sa atin. Wait lang. Wala daw siyang pinapanigan. Bakit sa akin pagkaunawa sa yung mga sinasabi, panig ka sa Islam? Hindi, kasi kasama niyang Islam, brother. Kasi kinukontra mo kami. Ang totoo na walang pinapanigan, pagkikinggan mo kami, at kung mabigat ang aming katwiran sa katwiran ng Islam, then kami ang papaboran mo. Pero kung merong nakikita ko na mayroon ka ng side na kinakampihan, ay hindi ako naniniwala na ikaw ay ikaw ay walang pinapanigan. Brother Jundo, bakit na-insert po ko ako? Dahil yung nabasa natin sa Surah 1933, yun ang coincide sa hula na binasa mo kang Isaiah. Di ba? Yun ang coincide sa hula ni Isaiah na binasa ng Brother Jundo na kayo ay nag-interpret mong sarili mong interpretation na hindi na mabasa sa Biblia at hindi na contradict na sa binasa ni Brother Jundo. So yun ang ginamit ko. Ito bro, wait lang bro ha. Kasi binasa ko kanina sa Isaiah 53:7, nakalagay kasi dito ay ganito, yung nasa Isaiah 53:7, sabi, inapisya at sinaktan, pero hindi man lang gumaing para siyang tupang dadalhin sa katayan para papatayin. So, papatayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. So, yan ang nasa kasulatan. Ngayon, binasa yan ng isang Utopian, at nang binasa niya yan, pinaliwanag yan ni Felipe sa kanya, ayan ay nasa Gawa 8:32.
Ang sabi ganito, no? Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isayas. Tinanong siya ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. So, yung aklat ni Isaias na binabasa ng opisyal, no? At ito yung nakalagay doon. Hindi siya nagreklamo. Katulad siya ng tupa. Ito yung nasa 53:7 ng Isaias. Hindi siya nagreklamo. Katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan o kaya'y isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Ito yung nasa Isaias 53:7. Tuloy, hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta, ang sarili ba niya o ibang tao? Kaya simula sa bahaging yun ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So maliwanag rito na ang katuparan ng Isaiah 53 si Jesus Christ. Ngayon kung sasabihin mo, brother, na hindi namatay si Kristo, may dalawang ano yan, resulta. Una, nagkamali ang propesiya. Pangalawa, bula ang propeta si Propeta Isaias. So, alin doon sa dalawa ang ang pabor doon, bro? Nagkamali ang propesiya o bula ang propeta si Propeta Isaias? Okay, so sinabi niyo po, wala dyan sa dalawa. Teka, anong wala dyan sa dalawa? Ang hula ni Isaias, yun ang binabasa ng opisyal. At ipinaliwanag ni Felipe na ang katuparan niyan si Jesus. Kaya ang sabi ng mga Muslim, hindi napatay si Jesus. So, mangyayari ganito. Hindi natupad ang hula ni Propeta Isaias. Kung hindi natupad, dalawa lang kahihinatnan. Nagkamali ang propesiya o bula ang propeta si Propeta Isaias. Alin sa dalawa ang sagot doon? Ngayon, kasi tinatanong mo ako, ang sagot ko doon, iba doon sa sinabi mo. Yun na nga. Ganito, ang sagot dyan, kung sabi mo, bulaan, hindi siya bulaan. Kung mali ang propesiya, hindi. Ang mali dyan, ang aklat. Yun nga. So, nagkamali ang propesiya kasi yung isinulat ni isinulat sa Isaiah 53, yun ang nabasa ng opisyal eh. Brother Jando. Kaya nga. Yes, brata. Yun ang palusot ng Islam na patulad ng confirmation ng anghel na nagbalita ng anghel Gabriel na si Jesus ay muling nabuhay. Sabi ng isang Islam, hindi na sinungaling ang anghel. Yung nagsulat sa Biblia, yun ang sinungaling. Yun ang palusot niya. Yun, katulad yung tubag, sagot niya ngayon. Pero brother John, insert mo muna. Tinanong ko ito ni Isa Sabiro, isang ustad sa Pagadian ng Islam. Sinang-ayunan niya na tumutukoy ito ni Jesus. Yes. Yung the day I was born, tumutukoy si Jesus yung nagsalita at tumutukoy sa kanyang sarili. Sinang-ayunan nito ni isang ustad dito sa Pagadian. Doon sa Pagadian, si Sabiro, yung nagsagawa sila ng simposyon dito sa Samis. Pero ang tanong, pagsabi ng, aking basahin ulit ha, the day I will die, and the day I am raised alive, ang palusot ni Sabiro ay, sabi ko, may hula pala, may prediction si Jesus na papatayin siya at sila ay muling mabuhay. Sabi, si Jesus nagsalita. Sabi niya, totoo naman yun. So, kailan po ba, sabi niyo, ang Islam nag-aaral, nagturo na si Jesus ay hindi napatay. Ngunit sinabi ni Jesus ay siya mamamatay. Ano ang palusot ni Sabiro? Si Jesus, si Isa man yun sa Arabic, babalik nandun naman sa langit, at babalik siya at siya ay mamamatay. Ang tanong ko, saan po ba mabasa sa Quran, pagbalik ni Jesus, mamamatay siya? Ay hindi na nababasa sa Quran. Yan ang problema ng mga Islam.
Eto ngayon, brother, Okay, ganito, ganito. brother, may kaklaruhin lang bro. ako sa iyo ha. Ganito. Maliban sa Quran. Ito ha, maliban sa Quran. Meron ka bang ibang batayan na na history na si Jesus ay hindi napatay sa cross? Sa Biblia mismo meron. Sa Biblia, bro, maliwanag na namatay siya sa cross eh. Sa Biblia Kasi, mismo, bro. Yung literal na yun, bro, yung sinasabi. Ito. Ang literal, Biblia may nakasulat. Sabi mo, hindi siya napatay. Sino yung sumigaw ng Eli, Eli, lema sabachthani? Okay, good. Buti binuksan ngayon. O, sino sumigaw nun, bro? Okay, bibigyan natin ng linaw. Ang nagsabi ng Eli, lema sabachthani, that is an Aramaic word, na salita, na kung i-alis natin sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay. Sino sumigaw Diin nun, natin ang Diyos ba't mo ako pinabayaan? Sino Kasi, sumigaw nun? kaya nagsalita, Sino sumigaw nun? yung nakabayubay sa cross, Sino nga yun? nagsalita nga, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di po ba? Sino nga yun, bro? Tamos. Sino yung nakabayubay sa cross na sumigaw Yun- ng Eli, Eli, lema sabachthani? Sino yun? Yung nakapakos ako, ganito nga, pahintayin mo muna ako ng patapos. Sumigaw siya, nagsalita siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ngayon, kaya nagsalita yun, ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi, hindi ngayon ang totoong Jesus Christ, yun ang prueba. Dahil ang totoong Jesus Christ, iniligtas siya, inakyat sa langit ng mga anghel, buong katawan, literal. Buong katawan niya, spirit and flesh, was raised up by the angels to heaven. Kaya siya sumigaw ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dahil hindi siya ang tunay na Jesus Christ. Dahil ang tunay na Jesus Christ, never na pinabayaan. Dahil nagdasal siya ayon sa Mateo 26:39. Nagdasal siya at dininig ang panalangin niya. Okay, bro. Brother, John daw, insert mo na. Wait lang, brata. Konti lang. Wait lang, brata. Mayroong aklat dito, bro, ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ito ay sulat. Ngayon, Ito ay sulat ni Hasan Bagil. Sa pahina 54 hanggang 55, ang sabi ay ganito. Ito ay Muslim Kristiyano, ang Keto Kristiyano, ang M ay Muslim. Sabi na Muslim, ang paghihirap ay madalas banggitin sa Biblia ng may pagpapalabis at tinaguriang patay gaya ng sinabi ni Pablo. I protest by your rejoicing which I have in Christ, I die daily. Ipinahayag ko alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo na taglay ko kay Kristo, ako ay mamamatay araw-araw. Narito ang iba pang patunay. Sa cross ay nagsumamo siya sa Diyos na tulungan siya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan ha? At sa Lucas 22:22, sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ang panalangin ni Jesus na huwag siyang mamatay sa cross ay dininig ng Diyos ayon sa Lucas, Hebreo at Santiago. So ang sinasabi dito, ang sumigaw doon sa cross ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Kristo. Totoo ba ito, bro? Ayun yun sa inyo, pero in reality, hindi sa inyo. Kaya nga sumigaw. Dahil hindi sa inyo, dahil ang totoo, hindi pinapabayaan. Hindi, ang inyong aklat nagsabi, bro, na si Jesus ang sumigaw doon. Ha? May tanong. Sige, brother Tata. Go ahead, brother Tata. Okay, brother. Dahil malinaw naman, obvious namang balik Islam po kayo. Dahil dinipinsahan mo yung Islam. So, nabasa na ba yung hadith niyo, brother, bilang balik Islam? Nakabasa na ka ng hadith mo? Ninyo? Ano pa? Hadith ba? Aklat ng isang official na aklat ng Islam yung hadith. Hindi ko masyadong, Nabasaan mo na? O hindi pa?
O, hindi pa siguro. Dahil, Brad Jando, sa isa sa aming topic ko ni Brad Muhammad Ali Tumaranga, isang Maranao, hindi balik Islam ha, imam ng Islam, isang Maranao, taga Marawi, ang palusot niya, kamukha lang yung sumisigaw na ili-ili sa mata ni, kamukha lang ni Jesus. Pero sa kanyang hadith na dala-dala, ay si Judas pala ang nagpako. Sino ba? Ang tanong ko, nakabasa na ba kayo ng official na aklat nyo na si yung hadith? Nabasa nyo? Hindi pa. Dahil sa Judas ang nagpako. Pero ang palusot ng isang imam, kamukha lang ni Jesus. Kaya, kung tinos na lang, bakit ako pinabayaan sa Diyos ko? Kasi, ang totoong Jesus, kapabayaan. Ito bro, basa muna ako ng talata bro ha. Sa Juan 10:18. Okay. Okay. Juan 10:18, ang sabi dito ni Kristo ganito. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito sa akin ng aking ama. So ito ang utos sa kanya ng kanyang ama. Kung yan ay babasahin sa magandang balita Biblia, ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking ama. At sabi pa niya sa Lucas 24:44, ang sabi niya ay ganito. Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So isa sa kanyang tutuparin, ang aklat ng propeta, yung nasa Isaiah 53. Tapos meron pa siyang aklat sa awit. Ano yung aklat ng awit na kailangan daw niyang tuparin? Ito na yon. Awit 22. Sabi ni Kristo ha, ang kanyang tutuparin yung mga nakasulat sa patungkol sa kanya sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Isa sa aklat ng awit ganito, 22:1. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Ang tanong ngayon bro, kung ikaw talaga ay walang pinapanigan at hindi ka mapapanig sa Islam o sa Kristiyano man, totoo ba na sinigaw ni Kristo itong Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So yun po ang tanong nyo. Yes, yan ang tanong ko. Pag sinabi mong hindi, then bakit sinabi ni Kristo tutuparin niya ang mga nakasulat patungkol sa kanya sa aklat ng awit? Anong nakasulat sa aklat ng awit na kailangan niyang tuparin? Hindi ko po nabasa yan, yung aklat ng awit. Ayan na nga, ayan o, Salmo 22:1. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa 16, ganito nakalagay. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng puluto ng mga manggagawa ng masasama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. 18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Ito na may natupad kay Kristo, yung kanyang damit pinagsapalaran, no? Pinagsugalan. Pero, sabi mo kasi hindi yan si Kristo, then sino ang tinutukoy dito sa aklat ng awit? Bakit si Kristo ang nagsasalita sa Lucas 24:44 na siya'y sumusunod sa mga nakasulat patungkol sa kanya sa aklat ng awit? Okay. Ngayon, i-summarize natin bro. Yung lahat ng sinabi mo na yan, base sa propesiya, di ba? Sabi mo kanina, nabanggit mo yung propesiya. Pero, wag natin kakalimutan na ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat na in just a split seconds, pwede mabago ang lahat ng kaganapan. Kaya hindi siya yun. So, ibig sabihin mo, kanyang gigibain ang kanyang mga propesiyang ibinigay sa mga propeta para lang huwag patayin si Kristo, ganon? Yun nga, yung sabi ko, yun na nga, so gigibain niya yung mga propesiya. Yun ba ibig mong sabihin ni Palitaw? Kasi hindi ka na, sa akin hindi ka na, walang pinapanigan. Kitang-kita kung may pinapanigan ka na ngayon.
So, Di ba yung sa kaklaruhin Mateo, ko lang. Kaklaruhin ko yung lang. Mateo 26:39, di ba? Hindi, Yung nagdasal siya bro, roon, yung kaklaruhin ko araw lang, nito. bro. Kaklaruhin ko lang. Ano? Based sa ano mo, sa sinabi mo kanina, hindi si Kristo ang tinutukoy na sumigaw nun. Pero sinabi ni Kristo, tutuparin niya ang mga nakasulat sa aklat ng awit patungkol sa Kanya. Tutuparin Tama. niya. Ano ang nakasulat sa aklat ng awit na Kanyang tutuparin kung hindi yun? Nabago dahil doon sa Mateo 26:39. Na nagdasal siya. Hindi, bro. Ano nga sa aklat ng awit nga? Ilagay mo awit, chapter and verse. Ano yun? Hindi, kayo ang nagsabi nun. Kaya hindi ko alam yung anong version. Kayo ang nagbasa. Pakiulit na lang po. Lucas 24:44. Klaruhin nga natin kung sino nagsasalita rito. Balikan ko yung Lucas 24:44. Pero nabago yan dahil sa sabi doon sa panalangin na didinig. Kasi hindi na ako naniniwala, bro, na ikaw ay walang pinapanigan. Dahil ngayon pa lang, pumapanig ka na sa Islam eh. Hindi, sa Bible pa nga lang tayo. Ito. Sa Bible pa lang. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ano ang nakasulat sa aklat ng awit na kanyang tinupad na patungkol sa kanya? Ano, bro? Ha? Ano ang nakasulat sa aklat ng awit na kailangan niyang tuparin dahil ito'y patungkol sa kanya? Ano yun? Kahit kung ano nakasulat, yun nga, kaso nabago nga. Ano na bago? Nung nanalangin siya sa sinasabi doon sa Mateo, dininig, kaya nabago yan. Kung nabago, bakit sinabi ni Felipe doon sa opisyal na ang tinutukoy doon ay si Jesus? Ayun na nga, tama. Ang tinutukoy siya, pero nabago, doon pa rin ako sa nabago. Kaya nga, bro, nagko-contradict ang reality sa iyo eh. Ang reality ganito. May kausap si Apostoles Felipe na opisyal. Bumabasa ng aklat ni Isaias. Nang binasa niya 'yon, ininterpret ni Apostol Felipe na ang katuparan noon si Kristo, si Jesus Christ. Ngayon, kung nabago ang kasulatan, bakit 'yon ang interpretation ni Felipe kung nabago ang kasulatan? Kasi wala namang kapasidad si Felipe na mabago yun. Dahil yung, nauna yung nakasulat na yun. Samantala yung pagdasal ni Jesus Christ, huli na yun. Kaya doon nabago. Tapos pako siya, Diyos ko, bakit mo ako payaan? Yung pagdugtong yun na yun. Na ano na? Oh. Ano yun, ano? Yung napako siya sa yung nasabi nung na Diyos ko, bakit mo pinabayaan na hindi pa siya at sa'yo na nalangin siya na ilagay mo sa akin ang sakto, dininig nga, kaya nabago. Nasaan ang bro, sinasabi mo dininig ang kanyang panalangin kasi ang karugtong noon, sabi ni Kristo kasi, ngunit ang kalooban mo ang masusunod. At ang kalooban ng Ama, isinulat ng mga propeta yon at ang kalooban ng kanyang Ama, na isinulat ng mga propeta, mamamatay nga siya. Hindi ba binasa ko kanina sa Isaiah 53? Tama ang sinabi niyo, pero ang dasal niya, dininig nga. Mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Asan ang bro? Asan doon yung Asan ang talata na sinasabi mo na dininig nga? Doon sa Mateo, kasi Saan? Sige, labas natin yan. Saan sa Mateo na dininig nga? Mateo? Di ba nalangin siya sa Mateo na asan? Anong talata, bro? Ilabas mo talata. Anong talata? Na dininig at iniligtas siya, inilayo siya sa kamatayan. Anong talata? Yung sa Mateo, basta sa Mateo, 26 ba yun? 26, anong verse?
Habulin na kita ngayon dito. Kasi hindi ko na nakikita na wala ka pinapanigan. Dahil ngayon pala, may pinapanigan ka na eh. So, hahabulin na kita talaga. Ang ibig kong sabihin, bro, Anong kung sa Biblia tayo babase, nagkakaroon siya ng contradiction. Ibig kong sabihin, Alin nga talata dito na dininig siya at iniligtas sa kamatayan? Anong talata yan? teka, tingnan ko dito. Sige. Dahil base sa unawa ko, hindi totoo yung sinasabi mo na wala kang pinapanigan. Dahil ngayon pala, may pinapanigan ka na eh. At totoong walang pinapanigan, both sides pakikinggan. Pero lahat ng argumento namin, hindi mo pinapakinggan. Dahil meron ka ng argumentong sa'yo na alam nating pabor sa Islam. Sige nga, ano mo nga, saan talata rito? Hindi, kahit naman hindi tayo mag-ano sa Islam, bro, sa Biblia pa lang, ang ibig ko sabihin, Sa Biblia, namatay si Jesus. kasi hindi nga tugma doon. So, tingnan mo, ang kanina, hindi na natin tinuloy. Asan ang ebidensya mo nga? Hindi na natin tinuloy kanina yung binanggit ko, yung kanina, hindi na natin tinuloy. Asan nga yung sinasabi mo na bro? Kasi sa Mateo 27, namatay si Jesus eh. Mateo 27, 50. Sabi niya, muling sumigaw si Jesus ng malakas at pinayaon ng Espiritu. Matay siya. Yung sa'yo, hindi namatay. Dininig siya. Hanapin ko lang yung talatang yun, bro. Saang talata yung dininig siya at iniligtas sa kamatayan? Last na lang ito, Dela. Last 10 na. Last 12 na. Saang talata yun, bro? Dininig siya. Kasi ang karugtong kasi nun, ngunit ang kalooban mo ang masusunod. Ngunit, hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang kalooban mo ang masusunod. At ang kalooban ng Ama, matagal nang isinulat ng mga propeta. At yun ang mission ni Kristo, kaya siya pumunta sa mundo upang tuparin ang balumbon ng aklat na nakasulat patungkol sa Kanya. Yun ang kanyang mission, kaya siya pumunta sa mundo eh. Yun ang kanyang mission, upang tuparin ang mga nakasulat patungkol sa Kanya. At ang mga nakasulat patungkol sa Kanya, inihulat ng mga propeta. Yun ang tutuparin niya. Ngayon, kung niya tinupad yun, giniba ng Panginoon ang kanyang patakaran doon, nasaan ang ebidensya mo na dininig siya doon sa Garden of Gethsemane, and then, itinakas sa kamatayan, nasaan? Hindi ko pa ma-up, bro, pero meron talagang nakasulat. Ito. Follow up na lang natin. Sa history, nasaan, meron ka ba may pakita? Kasi alam ko sa Quran lang yan, wala sa history yan. Sinubukan dyan si Muhammad Rodriguez ni John Rico. No? Maliban sa Quran, meron bang aklat sa kasaysayan na nagsasabing hindi napatay si Jesus? Kasi kaya ko magpalabas rito ng pahayag ng isang Judaism na sinasabing napatay talaga si Jesus. Sa Quran, meron sa isa na gano'n na sinasabi ng bro. Maliban sa Quran, meron ka bang ibang aklat na kasaysayan nagsasabi na hindi siya napatay? Kasi meron akong dalawa ritong ebidensya rito na siya ay napatay. Una sa Roman historian si Tacitus, pangalawa doon sa sulat ng isang Judaism na rabbi. Biblia lang tayo ha. At nasaan sa Biblia sinasabi mo na pinalitan yung kanyang iba yung pinako, kasi sabi mo kasi Biblia lang tayo eh. Biblia lang tayo, no? Saan sa Biblia yung sinabi mo na niligtas siya sa kamatayan, tapos tumawag siya, sino ang kamukha kong papalit sa akin sa pagkakapako sa krus, at yung kamukha niya yung pinako, saan talata sa Biblia yon? Hindi ko pa mahanap, bro, pero may nabasa akong ganyan na hindi siya, kaya nga yung sumigaw ayun. Ako na mismo sasabi sa iyo, wala sa Biblia yan, pero iginigit mong nasa Biblia eh, pero saang talata? Bigay ko sa iyo pagkakataon na patunayan ng stand mo. Ang alam ko, wala sa Bible yan, pero sa iyo kasi nasa Bible daw. Sige, ilabas mo ang stand mo. Nasa Bible, anong talata? Ang sinasabi ko kanina, bro, yung nanalangin siya at dininig ang kanyang panalangin. Nasaan nga na dininig at itinakas sa kamatayan? Nasaan nga? Kasi ang karugtong, kung tutuloy mong magbasa yun, hinuli siya eh. Ituloy mong basa nun, hinuli siya.
26:44 yata ng Mateo yun eh. Double check ko lang ha. Kasi matagal na 44. kung tinabasa ng Biblia eh. Oh. Noon kasi... Ito, basahin natin. Ito, sabi Babasa ko. sa talata ng Bible ganito. At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog sapagkat nangabibigatan ng kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo sa sinabing muli ang gayon ding mga salita. Ating tagatutong doon sa magandang balita para maunawaan. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin. Nagsalita pa si Jesus nang dumating si Judas, nakabilang sa 12. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, nakabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. So wala nang panahon para tumakas. Kasi nagsasalita pa lang siya, dumating na ang mga sundalo, isinugo sila ng mga punong pare at ng mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Si Judas ang hahalik nun. Pag may nahalo doon, magdadalawang isip si Judas kung nasaan ba dito yung hahalikan ko. Kasi ang palatandaan niya ibinigay sa mga sundalo, yung hahalikan niya, yun ang Mesiyas, yun ang dakpin ninyo. No. Okay, 49. idugtong po dyan. Nilapitan niya agad si Jesus at binati. Nilapitan niya agad si Jesus at binati. Nilapitan ni Judas, magandang gabi po, guro. Saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya nilapitan nila at dinakip. O, paano patatakas to? Nadakip na nga. Saan yung sinabi mo, ano bro ba? Siya ay pinakinggan at iniligtas kasi nahuli siya rito eh. Oo nga, yung base dyan sa binasa mo, nahuli nga. Pero ang tanong, sino ang nahuli? Jesus nga. Balikan natin ang basa, ha? Ito, balikan natin. So, hindi lang isa. Sinabi sa kanya ni Jesus. Napakaluwan ng pangalan, no? Sinabi sa kanya ni Jesus. Di naman sinabi, alam mo sinabi nito na sinabi sa kanya ni Sarge. O sinabi sa kanya ni Judas. Wala naman nakalagay na ganyan eh. Ang sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya nilapitan nila at dinakip. Wala nang paraan para makatakas to eh. Kasi nadakip na nga eh. So nasaan yung ebidensya mo na dininig siya at inilayo sa kamatayan? Sa ibang ano nga, hindi ko mahanap dito. Pero ang ano talaga, nagkaroon siya ng maraming kamukha, kaya saan yan? Saan talata yan? Saan talata yan? Nagkaroon siya ng maraming kamukha. Saan talata yan? Exclusive ang kanilang pagtago doon dahil alam niya narating ng kanyang oras. Nasaan? Sa ibang kasulatan. Saan kasulatan? Kasi mauubos oras natin kung hahanapin pa. Sige, assignment ko yan sa iyo, ha? At balikan kita ngayong Martes ng gabi. Tawagan kita ulit. Sana mailabas mo na kung saan sa Biblia sinasabi mo, nagkaroon siya ng maraming kamuka. At isa doon si Sarge na siyang pinako sa krus. Ilabas mo yan. Hintayin ko pero yung Old at New Testament, hindi kayo naniniwala dyan na nagtukontrahan? Walang sinasabi sa Old and New Testament na papalitan siya. Walang sinabi doon. Kaya nga sinabi ko sa iyo, wala sa Bible yan eh, pero ipinipilit mo na sa Bible. Kung hindi naman Jesus Christ ba, ang sinakagaya ng nalagay sa Exodo? Na ano? Wala naman hindi Jesus Christ ang tinutukoy. Anong sa Exodo? Anong Exodo? Di ba sa Exodo 20, 3 at saka 3 hanggang 5 na ay iba yun bro. Yun ay patungkol sa Diyosan.
Yun ay patungkol sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipsyo na pinagbawalan ng mga Israelita na sila ay gumamit noon, sila ay pinagbawalan. Pero hindi yun hindi yun ang sagot sa tanong ko eh. Ang tanong ang hinahanap ko sa iyo yung ebidensya mo na siya ay iniligtas sa kamatayan, dininig ang kanya panalangin, siya ay iniligtas sa kamatayan at nagkaroon ng maraming kamukha niya at ipinalit sa kanya na siyang mamatay sa krus. Kasi, alam mo, kung totoo yan sinasabi nyo, may kasalanan ng Panginoon dyan. Kung totoo yan. Bakit? May pinapatay siya na inosente. Kawawa naman. Hindi. Pinangakuan. Ikaw papalit sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa paraiso pag pinalitan mo ko rito. Resulta, natakot si Kristo. Natakot. Kaya, nasaan yung ngayong Martes yan ng gabi, ihanda mo yung mga ebidensyang hawak mo, tapos suportahan mo ng mga Bible scholar at saka ng history. Pag walang supporting na history, ibig sabihin gawa-gawa lang yan. Yan na, kaya ko hinahanapan. Kaya ko hinahanapan ng backup. Bro, kaya ko hinahanapan ng backup. Maglabas ka ng history na yan nga yung nangyari. Maglabas ka sa Biblia na yan nga yung nangyari. At baka malamang mapatunayan mo yung tindig mo. Okay na ba sa'yo yon? Ngayong Martes ng gabi natin balikan yan? Hindi ko alam kung may lakad ako kasi may mga schedule. I-chat mo lang ako bro kung anong bakanting araw mo ha. Pero bro, bago tayo magtapos, gusto ko lang malaman kung sa inyong pananaw, wala namang hard feeling dinawin lang natin yung kasi ito yung namumutawi sa lahat ng sangkatauhan na katanungan. Kung tatanungin kita, isa lang ang sagot, ilan ba ang Diyos? Ang Diyos sa amin bro, isa. Pero may 3 persona. Ay, pag may 3 persona, hindi na isa yun bro. Hindi. Isa nga di ba sabi ko, isa? Isa, may 3 siya persona. Yung Ama, may persona ang Ama. Basahin ko sa King James Version Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1, 1 verse 3, ang sabi ganito. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. So, ang Ama may persona, ang Anak may persona, at ang Espiritu Santo may persona. Yan yung nasa aming Mateo 3:16 na si Kristo ay binautismuhan doon sa ilog ng Jordan. Yun. So, sa amin, may isang Diyos sa 3 persona. Persona ng Ama, persona ng Anak, persona ng Holy Spirit. Pero sa Islam kasi isa lang sa kanila si Allah. Si Allah lang sa kanila. Na before naging propeta si Muhammad, nagpakilalang propeta, may 3 mga anak na Diyosa. Si Alat, Manat, and Alusa. Yon. Pero dito tayo sa Martes ng gabi, balikan natin yung yung ebidensya mo. Sabi mo kasi Biblia lang Sige, Biblia lang. Patunayan ko sa iyo na wala sa Bible yan. No? Biblia lang. Na siya ay niligtas sa kamatayan, nagkaroon ng maraming kamukha, at yung kamukha ang pinako dun sa cross, maraming mga tanong na ilalabas ko sa gabing yan, paghandaan mo na lang. Kung hindi ka ready sa Martes, chatan mo lang ako anong araw, anong bakante ka, basta 8 p.m. to 10 p.m. yan. Ano mo sa akin? Umaktid ako ng mga lecture, kaya kung minsan di ako available. Actually ngayon kaya lang ako nandito kasi meron din akong hinihintay. Yun na nga bro, it depends na sa availability mo. Kung hindi ka pa-availability next week, other week, ganun. So, bigyan natin ng pagkakataon yan para matindigan mo yung stand mo na meron kang ganyan, no? Okay na sa'yo yun. 10:25 na. Talagang hindi pero ang sabi ko, yung tanong ko, sabi mo isa lang ang Diyos, pero may 3 persona, hindi tugma.
Meron Nagkaroon talaga ng ano yan, eh. bro. Ito, babasahin ko sa iyo, ha? Sa 1 John 5:7. O, ito. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 7, ganito ang ating mababasa. For there are three that bear record, yung magsunod yung New King James Version. Yan. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. So, maliwanag ha? These three are one. Wala ko sinabi na these three are three. Okay, These yung three sinabi mo bro, are base yan one. sa, base yan sa nakasulat. Isang Diyos sa tatlong persona. So, masahaba tayo, bro, pag, basta balikan na lang kita, next Pero day. hindi lang si Jesus Christ nagsabi niyan, si John lang eh. Yes, si John. Bakit sinabi yan ni John? Kasi, ang sabi ni Jesus Christ kasi ganito. Bro, tama bro, si John ang nagsabi yan. Si John, bakit? Ito kasi ang sabi ni Kristo eh. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kung ano ang itinuro ni Kristo sa kanila, yun ang itinuturo ng mga apostol. Unang Korinto 14:37. Kung inaakala ninyo man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Kahit pa silang nagsulat, di naman nagsulat si Kristo eh. Walang sulat si Kristo. Huwag kayo maniwala sa mga sinasabi na nagsulat siya ng ebanghelyo. Wala yun. Hanapan mo asa ng ebidensya, nagsulat siya ng ebanghelyo. Wala may pakita yun. At saka yung Quran, hindi yan binaba. Sinulat yan ng mga sahaba. Dinikta ni Muhammad, sinulat ng mga sahaba. Musabi, bumaba yan mula sa langit. Dinikta yan ni Muhammad sa mga sahaba. Si Muhammad, no read, no write. Dinikta niya, sinulat ng mga sahaba. Kaya nga nag-memorize eh. Wag muna tayo dyan. Ano? Ang sa atin lang, ilabas mo yung ebidensya mo sa next nating pag-aharap. Okay na ba yun? 10:29 na. Okay na ba yun, bro? Kung may time ako kasi very hectic din ang mga schedule. Nag-a-attend din ako kasi ng mga lecture at saka naghahanap buhay. Budget ang oras ko. Kaya ito, okay lang, bro. Pinaunlak kita. Okay, bro. Take your time lang, bro. Take your time. Thank you. Okay na yan? Meron sana akong pahabilin bago tayo mag-adjourn. Ano yun, bro? Kasi ang Biblia ba, kung tanungin kita, ang Biblia ba galing sa Diyos o galing sa tao? Ang Biblia ay galing sa Diyos. Binasa ngayon sa debate ni di ba? Binasa sa debate, basahin ko muli sa debate ha. Yung ginamit Sinong sugo? Ito babasahin ko. No? Yun ay nasa unang Timoteo, ikalawang Timoteo 3:16. Ito yung ginamit sa debate sa pagitan ni Ahmad Barcelon at saka ni Wendell Talibong. Ang sabi ay ganito: The whole Bible was given to us by inspiration from God. Yan ha. So, yan ang sagot sa tanong mo. At sana ay matulog ka na. Alas 10:30 na Maarang awa mo na bro, 10:30 na bro. Pero ang alam ko sa Bible bro, galing yan kay Constantine the Great saka kay Paul. Constantine the Great. Sige bro. Constantine the Great. Sa sunod na paghaharap, ilabas mo yan na ang Bible ay nagmula kay Constantine the Great. 325 years AD. Sige ilabas mo yan bro ha. Bro, ilabas mo yan bro ha, yung mga sinasabi mo ngayon na
Dinagdagan yung problema niya, Brother Pero, Rondo. bago tayo maghiwalay, bro, sabi mo, pero may 3 persona. Ang is lang. Bro, masahaba tayo, bro. Oo. Iwala. Brother, matulog muna tayo. Baka ikaw hindi makatulog ngayon. Ay, mas masarap nga ang tulog pag may kausap. Ayun na nga, bro. Balik na lang. Chatan mo lang ako kung anong day available ka at iset natin yon. Chat mo sa akin Pero, a day before. A day before para hindi kami magsagawa. Kasi baka mag-ano ka sa akin is between Tuesday to Friday. Meron kaming topic niyan eh. Ipaalam mo sa akin a day before na, bro, bukas ng gabi, bakante ako. Pwede mo ba ako isa lang? So, para sabihin ko na, wag mo na tayong mag-topic bukas ng gabi dahil papasok si Brother Lino. Ganoon na lang. so i-schedule mo. Reschedule na tayo bro, kasi 10:30 to na, oh. Di ganito lang. Okay. Parting word, sana hinihiling ko sa paglikha na kung mo ang nalalabuan ay para ganun, pagdating ng araw ng pag-iisip ay tayo ay bukan natin buhay na walang hanggan, inaasam-asam ng bawat isa sa atin. At iyon ay ang iso ng tagapag. Sige bro, basta ihanda mo na lang yung ebidensya mo sunod na yung pagbabalik. Okay na yan bro? Patayin ko na yung call. Hello? Okay na yan bro? Patayin ko na yung call. Ako na lang magsabi. Very hectic din eh. Mga pinupuntahan eh. Sige bro. Thank you sa iyong oras at ako na lang magpatay ng call bro ha. Paduloy mo na lang sa sa live yung karugtong. Paalam. Bye-bye. Okay, so yun po si Brother Lino. No, yun po si Brother Lino at tayo lumagpas na po masyado sa oras. So ko na lang to sa mga kasamahan natin, pasasalamat bago tayo magtapos. Ating unahin si Brother John Ray. Brother John Ray, gising ka pa ba dyan?